Third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So kinatay yung buong ODA, nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Ito. Nako po, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. At ito na nga binulgar po ni Congressman Ungab itong anomalya po kung paano chinap-chap mula sa buong proyekto sa major infrastructure project na budget, ginawa, tinatay, chinap-chap para mapunta sa kaban ng mga kongresista, sa bulsa ng mga kongresista, mga kababayan po natin. Kaya nakakahanga po mga kababayan ang tiyaga ng mga staff at ni Congressman Ungab para makita nila itong mga insertion na ginagawa po. Ang tanong po ngayon, sino ang nag-chop-chop ng mga proyektong ito? Sino ang involved dito? Yan po yung dapat managot mga kababayan po natin. Nagkakaroon po ng corruption dito po sa mga flood control project. Kasi dito pa lang sa budget, pinaplano na nila kung paano nila nakawin sa pamamagitan ng mga ghost project at mga substandard project itong mga budget na ito. Hindi pwede nga na DPWH lang at kontraktor dahil mismo ang nasa kongreso ang gumagawa, sila yung mga nagpaplano dyan. Okay, Congressman Ungab, pasok. Budget books, ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA, 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings, pumasok din, fitful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. Grabe talaga yung kanilang plano, no? At yung mga major infrastructure project, pinagchachap-chap. Pero ang presidente na si Bongbong Marcos,
Pirma lang ng pirma. Do'n pa lang makita mo talaga na walang pakialam, 'no? Walang kung binasa niya ba yung ano na 'yan, yung gab na 'yan bago niya pinirmahan at naging batas. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? Sana all may chap-chap kang sa Kongreso. So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. Tingnan niyo mga kababayan natin, tina-try nilang harangin at patigilin po itong si Congressman Ongab. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Paano malamang naka-report yan, hindi naka-report. Ni-report yan. Diba? Ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long-term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long-term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. So, ayan po mga kababayan po natin So, grabe talaga yung chap-chapan na nangyayari po pagdating sa budget sa gobyerno mga kababayan po natin. Kaya nga sinasabi ko na hindi mangyayari po yung korupsyon diyan sa mga DPWH sa kontraktor kung hindi po nagkakaroon ng talagang plano ng pagnanakaw diyan pa lang sa pagbuo ng budget. Sa pagbuo ng budget, sa mga insertion, sa mga pagcha-chop-chop, ay may mga pinaplano na sila kung paano nila nakawin ang pera ng bayan. Kasi alam nila kung saan nila i-allocate Alam nila kung saan nila ipapagawa Pero ang outcome, ghost project, substandard. Buti na lang mayroon po tayong Congressman Ongab na hinalungkat ito mga kabayan po natin. Kasi napaka-importante rin po na malaman ng taong bayan yung mga anomalyang ito. Marami pa rin po yung walang alam. Talagang gustong-gusto pa rin nila yung mga congressman po nila dahil tumutulong sa kanila. Pero hindi nila alam. Barya lang yung napupunta sa kanila. Pero ang malaki talaga na kinikita ng sa mga proyekto ito ay nasa congressman. Diba? So, bigyan ka ng konting ayuda, pero pag umulan, baha ka. Yan ang mangyayari. Kasi nga, hindi nila napapatupad yung mga proyekto, lalo na po sa flood control na ito. At sa kalsada, ganun din. Yan lang po at marami pa tayong malalaman dahil sa pagpupusisi ni Congressman Ongab sa budget na ito. Tingnan natin kung makakalusot pa rin ito sa 2026 national budget. Maraming salamat.